Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Na ito. Unahin natin itong video na to. I don't know kung matagal na ba to o bago lang. Sa CCTV ng Barangay 765 sa Maynila, kita ang binatilyong pagewang-gewang magbisikleta sa Topacio Street. Pagdating sa kanto, iniwasan niya ang lalaking naglalakad sa kalsada pero hindi niya napansin ang parating na sasakyan. Tila hindi ininda ng nakabisikleta ang pagkakabundol at agad tumayot kinuha ang bike. Bumaba pa ang driver ng sasakyan pero dali-daling nagbisikleta palayo ang binatilyo. Pagliko niya sa pagtawid patungong Makati City, wala pang 1 minuto at hindi pa nakalalayo. Muli siyang sumalpok sa itim na pickup truck. Tumilapon ang binatilyo at ininda na ang ikalawang bagsak. Inalalayan siya ng tanod papunta sa barangay hall. Hindi siya marunong gumamit ng preno or Ayun lang. magminor eh. So dire-diretso siya kung magpatakbo ng bike. Nagpakilalang taga Makati ang 16 anyos na 16? Hindi ka pa marunong magpreno, men? 16? Ako nun, 14 yata o 15 yata ako nun, nagmo-motocross na ako eh. Bagay, no? Kung wala namang masama doon, natuto nga ako mag-drive, ng kotse, mga matanda na rin eh. Pero binatilyo na kapag ka ganyan, dapat magpa-practice ka rin kahit sa loob ng subdivision nyo o dun sa mga inyo rin. Hindi pwede yung ganyan, syempre, di ba? bumili lang daw ng munggo, dinala ang binata sa ospital Ano bibili niya? ng tanod papunta sa barangay hall. Hindi siya marunong gumamit ng preno or magminor eh. So dire-diretso siya kung magpatakbo ng bike. Nagpakilalang taga Makati ang 16 anyos na binatilyo na bumili lang daw ng munggo. Dinala ang binata sa ospital pero wala namang tinamong malalang bali. Hiling lang ng pamilya ng binatilyo sa mga nakabangga na mabayaran ang nasirang bike. Ayos eh, no? Well, ganun talaga eh. Sila yung nakabangga eh. Diba? Kamalas-malasa naman nung ano. Now, sabihin nyo sa akin, sino may kasalanan dun sa nangyayari na hindi siya marunong mag-bike eh. Ang alam niya lang siguro, magbalanse. Diba? Pero hindi siya marunong mag-bike. Pero ayon sa batas, liable pa rin yan yung nakabangga. Pero kung ganong abala ang dinudulot ng mga hindi kwalipikadong magmaneho sa daan, tapos sasabihin pa ng iba, okay lang daw. Anyway, next. Mukhang matagal na itong video na to. Yung mga nagbebenta, parang napanood ko na to eh. Kita mo nga yan, di ba? Nakikita mo sa'yo? Nakikita mo yan, no? O, ano tawag dyan? Bakal lang yan, eh, di ba? Polypropylene yan, ma'am. Eh, paano masasabing matibay yan? Hindi mo nga ma-prove kung matibay. Matibay yan, tap. Oh, kasi hearsay, sabi lang nasabi, di ba? Oh. Kung ako bisor nito, tatanggalin ko ito eh. Hindi pwede yan sa yung mag-aaway kayo sa harap ng customer. Kasi pwedeng ang lumabas niya, ma-awkwardan yung customer, hindi na bibili. Kahit kailangan. Bawal yan, yung ganyan. Ano natin sa akin matibay mo? Salita na tayo ng salita. O kasi sinasabi mo eh. Mukhang may personal na away na sila, no? Sabi mo matibay. Patunayan mo matibay. Parang dito nagsimula yung alam niyo yung nag-viral dati na suntukan sa Ace Hardware. Naalala niyo yun, yung nag-viral na suntukan sa Ace Hardware? Kasi ang origins nun, yun eh, tungkol yata sa water heater. Parang ganyan din. May dalawang rival din na brand. Nakalimutan ko na anong brand yung water heater. Nagpapaligsahan din silang dalawa. Dicer ng Ace Hardware, I think Lucena ba o Laguna? Basta letter L yung lugar nun eh. Lucena or Laguna, something like that. Tapos, sabi kasi nung iba,
sinadya daw ng Ace Hardware yon dahil marketing. Nasa special projects ako that time. Dun sa, ano na yon, dun sa sinasabi nilang, hindi yun, nagalit nga yung ano namin nun eh, yung president namin dun eh, si Bernard Limong. Dun sa nag-viral na yun. Ang nangyari nga doon yun, yung dalawang merchandiser sa water heater yon. Ganyan na ganyan din. Rival din sila. Then, ang nangyari, may isang kliyente pumunta doon sa isang dicer, nagpa-reserve yata ng 20 pieces. Basta, marami yun eh. Na water heater. Now, dumating yung kliyente. Day off yung may-ari ng item na pinagpa-reserve. Binentahan ngayon nung nung rival niya. Di ang nakakuha ng kliyente yung yung karibal niya. Galit na galit ngayon yung Ngayon nagmumurahan na yun sa sa parang sa text message ba or something. Nagmumurahan na sila doon sa chat yata. Tangina, wag ka magpapakita sa akin next duty ko ha. Gumagano na. Yung mga taga doon gumawa ng event sa Facebook. Nasuntukan sa Ace Hardware. Kasi dun yung time na kasi parang yung nahiram yata sa malayong branch yung isa. So ang expected babalik siya doon sa date na yun, magkakaroon ng suntukan. Gumawa ng event sa Facebook. Nag-viral yung event na yun. Yung suntukan sa Ace Hardware. Kaya nung nag-viral na pag-meetingan namin, why not i-capitalize na lang yung yung opportunity. 'Di ba? Gumawa na kami ng mga ng mga collaterals na kunyari ring, tapos may boxing ring, mga ganon. Sinamantala yung opportunity, pero hindi hindi pakulo ng Ace Hardware 'yon. Yung suntukan sa Ace Hardware. Ganito 'yung nangyari nun. 'Di ba sa sa FB pwede kang gumawa ng parang event nun. Ayoko kung pwede yun ngayon. Dati pwede yun eh. Tapos shinare ng shinare yun. Kumalat. Nag-viral. Kamili na siya eh. Lagay mo kami kasi yung pera natin lalabas natin, libo-libo yan eh, di ba? Mamagkano kami ng karton, ma'am? Ano tayo? 2,000, ma'am. Karton lang ilalagay namin, ma'am. Ay, sabihin pa, kita mo nga kung karton yan. Polypropylene yan, ma'am. Hindi nga makita eh. Gusto mo pang pakita ko yan kasi nakagamit mo ng tapon po. Difference sa paggawa ng tapon po. Maganda mo try nyo para malaman yung talaga. Para mag-design ka. Pakita mo kasing karton. Gusto mo tapakan ko yung gilid? Para makita natin yung sino yung karton. Tabakan mo yung sa'yo, Brad. Sige. Tingnan mo. Tinuturuan ka lang natin. Sige, sa'yo nga di mo magawa eh. Kasi hindi niya magawa kasi masisira ka agad, Brad. Magamit mong sabag. Diba? Tinuturuan ka lang mali. Hindi, sinasabi ko ito matibay, Brad. Kaya nga ginagawa ko yung mga bagay na yun. Sa inyo hindi mapatunayan. Kaya nga kung bili tayo ng nagtapos. Ma'am, paano kayo bibili, ma'am? Hindi niya mapatunayan na matibay niyo, ma'am, sa inyo. Ay, paano kaya yun? Hindi nga matibay kasi hindi mo mapatunayan, Brad eh. I-prove mo, Brad. Ito na nga, nakapili na siya mo. Ulit-ulit sila, ma'am, nakapili na nga eh. Kahit anong convincing nila, ma'am, gusto talaga ito, ma'am eh. Pero sayang ma'am yung 3-2. Ayun, magkasalita rin naman, ma'am. Pero sayang yung 3-2. Sayang mo na yung 3-2. Ang pera ma'am, hindi po basta-basta nakukuha yan. Hindi makaintindi, ma'am. Sayang na. Sayang po 3-2 ma'am. Dahil sa mga taong di nakakaintindi, ma'am. Nakapili lang yung bata, anong pa, ma'am. Na-ibag-design mo ba? Gusto niyo ba? Para makapili siya. Sinugulan niya siya. Hindi, actually, ganito eh. Pag bata yung customer kasi, wala namang pakialam yan kung matibay o hindi. Ang importante kasi sa bata, maganda eh. Pero ano yan, ang ginagawa ko rule dyan, one at a time. Pag ikaw yung unang nilapitan ng customer, katulad sa amin, may mga item din, katulad ng bumbilya, may GE doon, may Philips, may Akari, Firefly, madami. Kapag ang customer ay pumunta sa Firefly, tumingin, pagkakataon na ng dicer yun para mag-sales stock, kailangan makuha niya yun. Pag hindi nakuha ng ng dicer yun, lumipat sa iba, yun naman ang time ng iba. Hindi ganito na pag may kausap yung isa, kung ako liligwakin ko yan eh. Hindi pwede yung ganyan. Next!
Nagba-viral ito, tong video na to. Panoorin nga natin to. Ito na ba? Tingnan ko yung iba. Ito muna. Wag na. Ito muna. Ano to? Wait lang, walang sounds. Ginawa ko sa'yo. Kapal na mukha mo. Sabog ka? Bangat ka? Baka ikaw, sorry ah. Ano yan? Buksan mo nga, buksan mo nga. Bago, ina mo, siraun pa na. Buksan mo Hindi nga. ba ito yung ano? Ako ba nagdodroga? mo. Sige. Hindi ba ito yung ano, yung Sampaguita girl? Parang kamukha niya yung Sampaguita girl. Tingnan nga natin yung Sampaguita girl. Na-miss ko na yung Sampaguita girl eh. Sampaguita girl. Sampaguita girl. Ano nga pala nangyari dito? Tingnan mo, nanloko ito ng mga tao eh, no? Na sinabi bata daw siya. Porkit maliit siya nag-ano eh. Hindi ba siya yon? Tingnan nyo yan ha. Yung pagmumuka na yan, then lipat tayo doon sa kabila. Hindi ba siya yan? Drug test tayo, dali. Sige nga. Drug test tayo. Tinatapik ka. Mukhang iba, no? Drug test tayo, tanga. Sige. Gusto mo magpa-drug test? Tara, o dali. Tara. Ha? Inang Yan na. kapal na mukha mo. Tingnan mo ang kabataan ngayon. Wala nang kagalang-galang sa pulis. Talaga, putang ina mo. Oh. Pulis pala yung... Tama. Talaga. Ano-ano kasing natututunan nyo? Talaga. Ha? Talaga, uy. Tama. Oh. Dumaan lang ang pulis, bigla mong mumurahin. Bakit? Oo. Oo. Diba? Sino ka? Naglalakad ka sa gitna ng kalsada, bigla-bigla mo bumurahin ng pulis. Bakit? Tatapik-tapikin mo ang dibdib, babatuin mo, mumurahin mo. Bakit mo nga minumura ang pulis? Anong ginawa ko sa'yo? Napadaan lang ako. Napadaan lang ako. Wala mo masikip ha? Ano masigit? Kupal ka, hayop ka. Oo. Nakasikat ka, ulol, di kasi sikat tanga. Kaya nga, Wala ka bakit ng mo nga asenso. minumura? Ha? Wala ka ng asenso, tanga bobo. Ganun ba? Wala Uy, tanga, mataas sa sweldo ng pulis. akong asenso. Oo, bakit? Mga ano eh. Hindi mo asenso ko sa buhay, ulol, wala, tanga. Hindi, feeling ko ano yan, environment niya na pulot yung ganyang ugali, no? Kasi ganyan din magsalita yung mga squatter eh. Diba? Makurakot lang kayo. Ganun ba? Kaya pala pag nakakita ka ng pulis, bigla-bigla kang mumurahin. Bakit talaga? Ganun ba? Ba't ginagalang ba kayo dapat? Ilang taong ka na? Ulol, eto ko. Tingnan mo, wala kang kagalang-galang, sarap mo ito. Pero ikaw si Manong Pulis, dapat di mo na pinatulan. Ginawa ko sa'yo. Kapal na mukha mo. Sabog ka? Bangat ka? Baka ikaw, sorry ah. Ano yan? Buksan mo nga, buksan mo nga. Bago, ina mo, siraun pa na. Buksan mo nga. Ina mo, baka nagdodroga ka ah. Ako ba nagdodroga? Ina mo. Sige nga. Drug test tayo, dali. Sige nga. Drug test tayo. Tinatapik-tapik mo ako. Ina mo pa, drug test tayo, tanga. Gusto mo magpa-drug test? Tara, o dali. Tara. Ha? Yan na. Mukhang ano siya eh, hindi siya bata eh. No? Bata ba siya? Anyway, skip na nga tayo do sa main event. Ito, no, napanood ko to, si Konsihal Eunice Castro. Tapos nirereklamo niya si Ryan Ponce na konsihal din. Panoorin nga natin to. Kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipagtalik sa kanya. Na ultimong naging reaksyon niya Ginaganyan. ay umuting parang manyakis. Alam mo ba, nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog. Isang linggong kumakabog ang dibdib ko. Nagalit sa'yo. Suminyales ako sa'yo ng high five, binaba ko anong ginawa mo. Dinutdot mo na naman yung kamay ko. Agalang-galang, Ryan Ponce. Shame on you for treating us women like an object.
Ayos yun. Konsehal Eunice Castro, you are recognized. Si Vice Mayor Chi Atienza. Ano ba ito ni Lito Atienza? Anak. Thank you po, Madam Presiding Officer. I speak before you in the exercise of my personal and collective privilege to raise my dismay to this fellow councilor of us. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa mga maaari kong bitawan na salita, kaya minabuti kong na lamang sinulat at basahin sa inyo. Noong nakaraang Lunes, isang kapwa ko konsehal ang kinamayan ako para formal magpaalam sa kanya bago sumakay ng elevator. Ngunit, imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Ano yung dinutdot? Ginanon? Sorry, hindi ko alam yung term na dinutdot eh. Nagbase lang ako doon sa tunog nung salita. Senyales na inaaya ako makipagtalik sa kanya sa harap ng mga barangay officials at opisyal ng gobyerno ng lungsod. Sa dismay ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galit na pigil. Kuya, ano ba naman? Pati ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Hanggang sa pagbaba natin, hinihintay kong humingi ka ng paumanhin. Ngunit nagpaalam ako sa'yo at nag-iintay ako. Wait lang ha. Ano ba ang itsura ng Ryan Ponce na yun? Tingnan nga natin. Ryan Ponce. Consilor. Ito. Ito pala itsura ni Sir Ryan, no? Pogi pala si Sir Ryan Ponce, oh. Manyakis daw. Tingnan nga natin, ulitin natin. Pagpatuloy natin. I usually address you, kuya. Dahil nire-respeto kita, natuluyan tayong maghiwalay na patungo sa parking. Sabi ko, Konsi, bye. Wala pa rin at ngiti lang sa mukha mo ang inulit mo. Alam mo ba, nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog. Ilang beses kong inulit-ulit yung ginawa mo sa kamay ko. Iniisip ko, may ginawa ba ako sa'yo? Binalikan ko yung mga encountered instances natin. Nabastos ba kita? Dinesrespeto ba kita? May nagawa ba ako sa'yo para bastusin mo ko ng ganon? Sa galit ko sa'yo na hindi ko mailabas, isang linggong kumakabog ang dibdib ko. Nagalit sa'yo. Wala naman akong pinakitang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Ngayon, papalabasin mong sensitibo ako. Dahil sumunod na araw, pinaranggan ka sa post ng magulang ko. Walang pangalan. Guilty ka agad. Nang hingi ka ng pasensya, justifying it by saying, biro lang yung kahapon. At ganun kayong magbiruan ng tiyahin mong si Auntie Linda sa balik-balik. Pero kasi yung biro kasi minsan, subjective yun eh. Or depende ang dating. Kasi may mga biro kasi na nakaka-offend. Ilang beses na napatunayan yan na hindi lahat ng biro ay maganda. Diba? Tagasampalok rin naman ako. Pero ni minsan, hindi ako naka-encounter ng ganong kamayan. At hindi ako si Auntie Linda mo na para ganonin mo. Ilang beses mong ginawa.
Sabi mo sa mga ilang kapwa nating konsihal dito, isang beses mo lang ginawa sa akin. Maipaalala ko sa'yo, bago ang okasyon ng Lunes last week, ongoing ang session. Anong ginawa mo sa akin? Pagkatapos mo magsalita doon, kasama si Konsihal DJ, dinibati si Kotsi Uno. Lumapit ka dyan, bumalik ka sa upuan mo. Gusto lang kitang batiin, ang galing mong magsalita. Suminyalis ako sa'yo ng high five, binaba ko, anong ginawa mo? Dinot-dot mo na naman yung kamay ko! Pero pinalambas ko yun nung araw na yun. Hindi pa natatapos. Patapos ang Agosto. Naaalala mo rin. Tinanong mo ako, anong gagawin ko sa huling linggo ng buwan na iyon? Sabi ko, magpapamasahe ako dahil stress ako nitong nakaraang buwan. Sa sagot mo, inabisuhan mo kung subukan ko ang yoni massage na hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin. Ano yun? Wala akong ideya kung ano ba iyon. Yung mukha mo habang kinukwento ang massage na yun ay para bang nagpipigil ng tawa dahil sabi mo, nag-training ka sa China noon. 6 weeks ka doon. Hindi ko pinansin. At nang may lumapit na isang kasamahan natin rito sa konseho, nag-uusap tayo, pinasok mo na naman ang yoni massage. At tinanong ako ng isang konsehal, nakausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, a massage that focuses on the female genitalia na kinagulat naming dalawa ng kapwa nating konsehal. Samut-sariwain mo pa, ilang beses mo kong sinasabihan, pag nakasuot ako nang kita ang dibdib ko, sasabihin mo sa akin at Manyakis nga yan! lilingong ka dyan sa likuran ko. Bakit ko tinatago? Buksan ko pa ang damit ko. Marami ka ring binurang mga random messages mo sa akin. Katulad ng, nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Meron ka pang mga sinend sa akin na link ng yoni massage. Yoni affairs yun. Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas. Wait. Ito kasi lesson dyan, men eh. Kung ang itsura mo ay, ganito, kung ganyan na itsura mo, huwag ka na magtangka na, di ba, kung maladingdong Dantes ka, baka pwede pa. I don't know, no? Masama nga naman yun. Pero, inaano ko din, di ba, malay mo, may mga, ano ba yung offensive ba yung sinabi ko? Sorry ha. Offensive ba sa mga babae? Pero, di ba, siguro kung may itsura ka pa siguro. Di ba? Pero kung ganyan din lang naman itsura mo tapos maggagaganon-ganon ka, mayayari ka talaga. Sorry kung offensive yung sinabi ko ha. Pero, sa totoo lang, ganon naman talaga, di ba? Tama ba ako? Naku, baka makancel ako. Anyway, sorry po. At sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama. At hindi kayo nag-iisa. Hinihikayat ko kayong lahat. Huwag mangamba. Huwag magsarili. Huwag mag-isa. Huwag magkulong. Huwag matakot. Wala kayo. Wala tayong dapat ikahiya. Tapos ang political career, ano? Tapat rito sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. Kaya kagalang-galang, Ryan Ponce, shame on you for treating us women like an object. Hindi ba matanggap ng ego mo? Katrabaho mo ang isang babae sa loob ng plenaryang to. Kaya gusto mong binabastos kami para ma-uplift ang pagkalalaki mo. Tumayo ako rito para maging ehemplo. Sabi ko,
Ba't ba nangyari sa akin to? Siguro sabi ng Panginoon, anak, alam kong hindi ka tatahimik at magiging boses ka ng mga kapwa mo kababaihan na pinagdadaanan to. Naway magsilbing aral sa ating lahat to. Alam niyo, kadalasan, sa mga nababalitaan ko at napapanood, sa isang work environment, may stigma. Pag nilabanan mo ang mga tulad neto, lagi kang na-isolate, making you feel like may mali sa'yo for standing. Kaya maraming nagpapakamatay eh. Bihira ang gustong makinig at umintindi. Oo nga, no? Diba? What's this? Lalo na pag powerful pa yung yung inaakusahan. Pero feeling ko equal lang kayo ng ng position eh. Depende na yung kay Yorme or dito kay Ma'am na nasa inyo diyan yung nagli-lead sa inyo. It's worth it? Yes. Is it worth it for my sanity? Maraming salamat po. Bawal pong pumalakpak. 1 minute recess, Your Honor. Bawal. 1 minute recess is declared by the chair. Bawal daw pumalakpak. May pumalakpak siguro. Sasagot ba yung yung Ryan Ponce? May sagot ba siya? Forward lang na. Ako po ito rin dito para sa pusong kababaan loob. Yan, magsasalita na si Ryan Ponce. Ako po ay tuwain dito, hindi po para magtatula ang sa Gileti. Ako po ito rin dito para sa pusong kababaan loob humingi ang paumanhin sa aking nagawa, sa aking sabi. Napakasisip ko na sa taong napakalapit po sa akin ay nasaktan ko ang kanyang pamilya. Kaya ulit ko po ang aking babang loob. Ito ang problema eh. Magsusorry ka lang dahil na-booking ka na or na-expose ka na. Pero kung hindi ka na-expose, patuloy ka pa rin eh. Ang hirap na aking pagkabalin, buong puso ko hinihingi ang papatawala ng aking kasama na isang sena. Maraming salamat. Ay, nako. Minsan kasi lugar yung mga ganyan. 'Di ba? Kung biruan na ganyan biruan. Dapat bilang lalaki anuhin mo muna. Pwede mo namang kapain kung game yung binibiro mo eh. 'Di ba? Sometimes, 'di ba? Tahimik ka lang, then ikaw yung bibiruin ng babae, pwede kang makibagay dahil nauna na sila eh. Pero yung ikaw mag-i-insinuate ng ganyan, men. Kasi may mga experience din akong ganyan na sa klase naman namin noon. 'Di ba sa nursing maraming babae, 'di ba? So merong isa doon na gwapings din nakaklase ko na yung mga babae pa yung pasimuno magbiro ng mga kamanyakan talaga. Oo. Pero nung kami, nung nag OJT kami, yung doktor ang nagbiro ng ganun sa kanila, nireklamo nila yung doktor. Siguro dahil mataba yung doktor, dahil pangit, 'di ba? Nurse po kasi ako baka nagwa-wonder kayo kung ba't 'di ba? Dahil pangit ba yung doktor kaya niyo nireklamo, pero dun sa isang kaklase namin, game na game kayong makipagmanyakan, nihaya niyo pa na inuman, 'di ba? Ganoon na lang bilang lalaki, pakiramdaman mo din. 'Di ba? Hindi sa lahat kasi ng oras game na yung pakikipagbiruan kasi ay nakakatulong yan sa bonding nyo doon.
'Di ba? Yung tawanan nyo. Nakakatulong yan eh. Para hindi kayo maging ilang sa isa't isa. Para pag halimbawa nangailangan ng tulong yung isa, magtutulungan kayo. Nasa banding yan eh. Pero, 'di ba, yung mga uncomfortable, dapat nararamdaman mo na yun pagka hindi na komportable yung kausap mo. So, anong tingin nyo dito sa napag-usapan natin? Comment lang kayo sa baba. Maraming salamat po.